Hello? Naririnig po ako. Hi, magandang umaga kung nasaan ka man. Good morning po. Good morning. What's your name? Maria po. Maria. Yes po. Ayan. Umiyak ka ba kanina? Parang malungkot ka. Kinakabahan lang po pa Jackson. Ah, First time. Sa Pilipinas ka ba ngayon? Yes po. Las Piñas po. Las Piñas. Okay. First time mo tumawag sa akin? Yes po, Papa Jackson. Nung first try ko po, hindi po kasi sira po yung cellphone ko. Hindi tayo nakatuloy. Hindi po natuloy. Yes po. So nakaluwag-luwag ka na, may bago ka ng cellphone. Ha? Sakto lang po, Papa Jackson. Si Maria Nawawala ay yung boses ko. 29 from Las Piñas. Tama? Yes po, yes po. Anong ginagawa sa buhay? I'm working po sa government. Working sa Deep Ed government. po. Ha? Deep Ed. Teacher po ako. DepEd. Yes po. Teacher ka po. Okay. Ilang taong ka ng teacher, ma'am? 7 years pa lang po. Matagal na rin yan, ha? Thank you po sa Yes service. po. Ano po? Elementary, high school po, ma'am? Elementary po. 6 years sa grade 2, 1 year pa lang po sa grade 1. Ano mas madali? Grade 2, grade 1? Mas madali po sa grade 2. Mas challenging lang po sa pagbabasa sa grade 1. Kasi... Pero fulfilling naman po pag lahat po nakakabasa. Kasi di ba parang ikaw yung first step nila, di ba? Yes po. Naalala ko nung elementary ako, ang unang-unang grade ko doon ay 85 flat. 4 lang ang subject namin doon eh. Lahat, Papa Jackson, ngayon, madali na lang makakuha ng 90. Talaga? Yes po. Kasi iba na din po yung mga bata ngayon. Matalino, no? Teka lang Yes muna, po. ilan subjects ang grade 1 ngayon? Ngayon po ay 5 na lang po. Dati 4 lang sa amin eh. Walang math. English, Ngayon, Opo. English, Filipino, chemistry, tsaka geometry. parang hindi naman po grade 1 yun. Sorry, saan ba ako nag-aaral? Sa eskwelahan ng mga X-Men. Anyways. Sobrang advanced. Si Maria ay 29. May asawa ka na? Live-in partner po. Okay. Yan ba ang May first... anak na din po ako. Ilang taon na yung anak mo? Isa pong 6 years old, tapos isa pong 3 years old. Dalawa na. Yes po. Okay. Si Mister, anong trabaho? Nasa bank po siya. Sa bangko. Opo, hindi ko na lang po sasabihin. Kung anong bangko? Kasi hindi naman po siyang pag-uusapan. Hindi siya. Opo. Anong... Ano po kasi ito, since 2024, about friendship po. Okay. Pagkakaibigan. Nako. Okay. Kasi po Papa Jackson, parang hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin siya sa... Marami pa akong tanong, kaya po pinaulit-ulit ko pong mag-message po sa inyo para may mabigyan din po ako ng advice. Opo. Sige lang. So, start ko na po. Sige, kwentuhan mo ako. Okay, so sa magkakaibigan po, 7 po kami lahat. So meron po doon na since elementary, grade 1 hanggang sa mag-college, kami po ay tandem po kaming dalawa. So Okay. parang sa pito po, kaming dalawa po yung super close po talaga. Okay. Tapos, ito po dito po parang sa lahat ng problems, magkadamay po kaming lahat. Pero nagbago po nung parang nasa realidad na po kami ng buhay. Parang sa mga gala-gala, hindi na nakakapunta ang isa, kaya nakakancel na lang. So, ganon. 7 kayo, meron dong isang parang standout na talagang yun ang pinaka-close mo. Yes po, parang Ano yung, kapatid ko na po siya. ano yung 5? Sungot lang, gano'n. Parang, hindi po, parang naging close na po namin yung iba nung high school na po. Parang mag-schoolmate kami nung elementary.
So, nagkikita-kita lang po pero hindi po gaanong mag-close. Pero ang original member ng Teletubbies kayong dalawa lang, parang gano'n. Opo, gano'n po Papa Jackson. Okay. So, nung high school na naging mag-close po kaming 7. Okay. So, ganito po nag-start. So, January 20, ito po ay since 2024. So, January 2024, okay pa po kaming lahat. So, ito po ay nag-start nung ikakasal po ito pong best friend ko po. Okay. So, before po siya ikasal, so nagkausap po kami, ganun. Parang hindi po niya agad sinabi sa akin na ikakasal na po pala siya. So, personal po kami nagkausap. Noong time na yon, ikaw ay may asawa na rin. Yes po. So sa madaling Parang sabi, busy na din po kami sa you are expecting the same treatment. Malamang ginawa mo sa kanya ito, ikaw ikakasal. Ano po Papa Jackson? Malamang na ikaw yung magkakaroon na ng anak, mag-aasawa, magli-live-in ka rin sa siya ba yung unang sinabihan mo? Yes po. That's why you expect the same treatment from her kasi parang gano'n. Yes po. Pero hindi naman po ganun ang ano po. So ito pong ito pong best friend ko that time, nagkwento po sa akin na parang naka-feel po siya ng disrespect galing po sa isa kong friend. Kasi po, itong isa ko pong friend, so ito po si best friend, ayaw niyang marami po ang makakaalam na ikakasal siya. Yeah, preference niya yun eh. Wala tayong magagawa doon, di ba? Opo, yes po. Parang gusto niya, sa province po kasi siya ikakasal. Okay. So ayaw din niya po na marami po makakaalam doon. Parang gusto niya po ang intimate lang po, parang konti lang po makakaalam. So ito po hindi rin siya nag-post. Hindi din po, yes po. Okay. So pregnant din po siya that time. Opo. Tapos ito pong isa kong friend, paano ko kaya ina-number ko na lang Papa Jackson? Hindi, sige lang, okay. Tama. Sige po. May isa po akong friend na sinabihan po yung iba kong friends na ikakasal na pala si best friend. Ibig mo sabihin sa akin, yung best friend mo, yung pinaka-close mo out of the, 'di ba? 6 sila, 'di ba? Pang-7 ka. Opo. Ibig sabihin, yung pinaka-close mo diyan, ikakasal siya. Yung 5 kaibigan niyo pa, hindi rin nila alam? Yes po. Hindi pa nila alam. So ngayon, ang tanong, bakit nalaman ng isa namin? Oo. So sinabihan na sila, parang, ay kakasal na pala, ba't hindi kami sinabihan? So ito pala si isa naming friend, nalaman niya dahil ang parang yung nagpe-prepare po ng mga food, ang tawag doon. Catering. Yes po, yung may-ari po ng catering is kapitbahay po ng mother ng friend ko na yun. Parang Chismosa rin pala yung... Chismosa rin yung may-ari ng catering talaga, ha? Close po sila ng mother ng friend ko, Papa Jackson. Sorry. So parang nakwento lang na, ganun, ikakasal na pala. So kami yung kinuhang mag-ano ng food nila. So ito namang mother ng friend ko, so sinabihan yung friend namin na, uy, kakasal pala si hindi niyo ba alam? Parang ganun Papa Jackson yung nangyari. So ito namang si friend namin na isa, sinabihan yung iba naming friend. Yun po ang nangyari. So parang naka-feel po yung best friend ko po ng disrespect. Kasi parang nauna pa malaman ng iba. Parang hindi ba galing sa kanya ang information, Papa Jackson. Kaya naka-feel siya ng ganon. So kami naman po, so nung kausap kami ng Papa Jackson, parang nag-agree ako sa kanya kasi tama naman din po yun nga. Parang hindi mo pangungunahan yung plan mo, di ba? So, ganyan, okay pa kami nun, Papa Jackson. So, after ng conversation namin, okay pa kami nun. Tapos, nung September 2024, so parang may GC kasi kami, Papa Jackson. So, kaming 7. So, nagpla-plan kaming i-visit siya sa bahay since siya po ay pregnant. Parang ganun, parang
Parang, pero meron na pong, parang hindi na po sila, parang may gap na po Papa Jackson, parang hindi na, nagkakaalanganan na po silang dalawa. Opo. Pero nagpa-plan pa rin po kami magkita-kita. Pero siya po ay hindi na po parang ayaw na niyang ano po yung invitation po namin na magkita-kita. So yung plan po namin pumunta sa bahay nila, hindi po natuloy kasi hindi po nag-match yung mga schedule po namin. Yung isa ay busy po, ganon. So hindi po yun natuloy. Okay. So October 3, 2024, so in-invite po kami ng friend ko. Yun po yung nag-spread ng information. So in-invite po kami sa kanila kasi birthday ng partner niya. So kasama siya doon sa in-invite. So alam niya na may ganap doon sa kanila. Hello. Siya kasama. Hello, naputol. Naputol. Hello po? Hello. Opo. Nawala po ako. Oo. In-invite Okay o na tapos, okay na. October 3 po, so in-invite po kami na yung friend ko na nag-spread ng information. Yung chismosa. Sorry, ano ba tawag dapat? Tapos, hindi ko alam. Para mas maganda pakinggan. Sige, reporter. In-invite po kami doon kasi birthday ng partner niya. So, alam po yun ni best friend na nga may ganap po doon. So, lahat kami expected na pupunta. Pero, no October 5, natuloy po kami doon sa kanila. Pero, hindi po kasama si best friend kasi parang ano na daw yung tiyan niya, malaki na po. Kasi ano na siya malapit ng mga anak. Tapos malayo pa po yung pupuntahan namin. Magbabas pa po kami, mag-LRT. Okay. Yan po. So, hindi po siya nakasama. Yun ba talaga dahilan niya? Yun po ang sabi niya sa amin. So, kaya yung, sige, okay, ganun, magpahinga ka na lang muna. So, natuloy po kami. Actually, 3 nga lang po kami kasi yung isa po sa amin ay nasa probinsya na po. Doon na po nagtatrabaho. Okay. Tapos, yung isa din po, nasa probinsya din po. So, parang tatlo po kaming natuloy po doon. Tapos, okay po, nagsaya po kami. So, parang wala po kaming hindi po kami nababahala na baka ano ba siya, Papa Jackson, na tawag nito? Magtampo, kaya bigyan ng kulay. Yes po, para magtampo ba siya. So, nagsaya po kami, nagkaraoke po kami, ganun. Tapos, Papa Jackson, nung gabi na, nung October 5, nag-note siya, parang ano po naman siya, messenger po? Nagparinig, messenger note. Nag-ano siya doon. Status. Yes po. Nag-ano po siya doon ng one-sided friendship. Ganon po ang ano niya. So kami naman po, kami ba to? Parang nag-ano kami talaga ng Papa Jackson kasi wala kaming magdadamdam ba siya na natuloy kami kasi okay yung namin okay yung usapan namin na ganun ang reason niya. Tapos nag-note siya ng ganun. So parang kami ba yun? Tayo ba yun? Parang siguro na namin Papa Jackson, parang na-feel niya siguro na one-sided kami kasi parang nasa kami ng nagkaroon nasa isa kaming friend, parang ang tawag nito Papa Jackson, yung ka-misunderstanding niya, nandun kami sa side na araw na yun. Parang ganun ba Papa Jackson? So, siguro yun ang na-feel niya siguro dahil buntis pa siya. So, iba-iba yung nararamdaman niya. Parang ganun, Papa Jackson. Pero hindi namin yun pinansin. Ewan ko lang nung buntis ako, hindi man ako ganun kaarte. Ay, nagbuntis ka po, Papa. Charot lang, Game. Tapos, game. Tapos yun po ang nangyari. Tapos, so, hindi po namin inisip yun. Parang wala na kasi baka ano lang, kung ano niya. Parang hindi na po namin pinalaki po yung Papa Jackson. Kasi naiintindihan na din po namin yung sitwasyon niya po, nagbuntis po siya. So, October 18,
So yun, nanganak na po si best friend. So yun, bumisita po ako. Ako lang po muna bumisita pa ba Jackson kasi ako po yung mas malapit sa kanya. Parang Mm. isang lugar lang po kami pero magkaiba po kami ng street, ganon. Okay. Tapos yun, bumisita po ko sa hospital pero parang naka-feel na po ako ng parang hindi magandang, parang awkward, Papa Jackson. Mm. Yung treatment niya sa akin, paano niya ako kausapin during that time na nag-visit ako sa kanya sa hospital, parang iba na yung nafe-feel ko. Pero inano ko lang yun kasi sabi ko, ang ano ko naman dito ay para i-visit yung baby, i-visit siya, kumustahin, ganon. So parang dinisregard ko yung nararamdaman ko that time. So okay naman po, okay na. Tapos nilutuan ko pa siya ng lugaw kasi kailangan niya makakain. Parang yung intention ko po talaga sa kanya is ma-visit ko lang po siya. Pero nakakaramdam na ako ng may something. Pero hindi ko lang siya tinanong that time or the other day kasi alam kong nasa ano pa siya parang ang tawag ngayon ng mga postpartum. Sabi ng mga hindi doktor na Oo, nagdodoktor-doktoran. ganyan na kasi ang mga term ngayon parang oo. So, hindi ko muna yun pinansin, Papa Jackson. Tapos, so nag-visit ako sa kanila. Ganun, pero, yun, nakakaramdam pa rin ako ng, parang na-awkward. Pero, okay, parang go lang ako. Parang, as long as kinakausap ako, tapos maayos pa naman ang pakikitungo sa akin. So, ganun din po ako. Okay. Kahit nakakaramdam na po ako ng may something po na nag-ano siya sa akin. So, ganun po ang nangyari. Wait lang So, wait lang Maria. Yes, po. Yung mga naiinip po sa TikTok, pwede kayo umalis, ha? Dali, naiinip kayo, di ba? Gusto niyo summary, umalis na kayo okay dyan. na kwento. Mahaba Di ba? kasi No. Papa Jackson. Don't mind them. Ako nang bahala. Opo. Ako nang bahala. Kasi, Wait lang, Maria, Opo. wait lang. Okay? Opo. Ako lang. Hindi mo sila concern ko sila. Ako Sige. lang, okay? Yung mga nasa TikTok po na naiinip, umalis po kayo. Hindi namin kailangan dyan, di ba? Naiinip kayo, umalis kayo. Dali, naiinip kayo, dali. Oh. Hindi namin kailangan na naandyan kayo. If you don't want to hear the entire story at gusto niyo marinig yung gusto niyo marinig, you can leave. Okay? Tuloy mo na po, game. Sorry po Papa Jackson kasi gusto ko lang maintindihan. No, niya. okay lang. Don't, di ba? Don't explain. Opo, Okay na yan. opo. Okay lang. You Yes, can po. take all the time you want. Okay, sige po. Tapos nung December 14, Papa Jackson, so nagkita-kita din po kami, in-invite din po namin siya, pero nag-reject po ulit siya. Kasi hindi pa daw siya pwede, kasi CS din po siya Papa Jackson that time. So hindi pa siya pwede makagalaw-galaw. Parang siguro mga 2 months na siya noon, Papa Jackson. Pero nag-reject po siya kasi yun ang reason niya. Hindi pa siya pwede makagalaw-galaw o makalabas ng ano. Yun po lagi ang reason niya, Papa Jackson. So, naintindihan po namin yun. Pero nagpatuloy pa din po kaming lumabas. Kasama po yung friend na po yun na nag-spread po ng information. So, nung ito na po, nag-start na po siyang parang yung sarili niya sa amin. Parang dinidistance niya yung sarili niya sa amin, sa mga may day namin, sa mga post, hindi na din po siya nagre-react, which is ginagawa niya dati. Parang ganun, Papa Jackson. Sa GC namin, hindi na din po siya nagre-reply or react. Ganun, parang pinapa-feel na po niya na po sa amin na parang nagdi-distant na po siya sa amin. Ganun, parang lumayo-layo na siya. So, pero nung March na 2025, bumisita po kami sa kanila. Lahat kayo, Ito na po 7 of you. Yes po. Okay. Yes po. Tapos, pero ito po, parang plinan po namin talaga na gawin. Kasi hindi nga po siya nagre-reply sa amin na, uy, pupunta kami dyan, bibisita kami, ganun. Hindi po siya nagre-reply. So, yung kausap namin is yung kapatid niya. So, yung alam lang na pupunta kami is yung kapatid niya. Pero alam po namin na sinasabi din po ng kapatid. So, hindi lang po siya nagre-reply, pero nakaplan po talaga yon. Tapos, so,
nagkaroon po kami ng GC. Na hindi siya Kami po, kasama. opo. Yung GC na po ito, ginawa po ng isang friend ko, para isang usapan lang po kami. Sa plan na Hmm. po yun. Kasi ang hirap So, naman pong sa madaling sabi, i-message. yung GC na ginawa niya na hindi siya kasama, ginawa niyo yun para mag-usap kung paano siya. Yes po. Okay. Opo. Kasi ang hirap naman pong i-message isa-isa, ganyan. Parang tinan po namin yun para ginawa po yung GC para doon po kami mag-plan, mag-usap-usap po ano pong gagawin namin. Mm. So yun po. So nag-aalangan pa nga yung mga kaibigan ko kasi hindi nagre-reply. Baka daw po hindi kami papasukin. Ganon. Pero natuloy pa rin kami, Papa Jackson. Kahit kinakabahan kami, parang kahit sinabi namin, bahala na hindi tayo papasukin basta pumunta tayo doon. Bahala na kung nasa labas lang tayo basta nakita niya tayo na pumunta doon. Kahit hindi niya tayo papasukin. Kasi Okay. nakakaramdam kami, Papa Jackson, na ganun po ang mangyayari. So, nung pumunta na kami sa kanila, Pero ginawa niyo yun kasi alam niya na may tampo na siya. Tama, no? hindi po, Papa Jackson, ginawa po namin yung plan na po talaga yun, pero hindi na po natutuloy-tuloy. Hindi. Kumbaga sisitahin ko hindi. sila. Maging honest tayo dito. Kasama na yung urgency na yun kasi alam niyo may something na. Yes po. Kasi Yun din po yung kasi nabasa plan. niyo yun, di ba? Nabasa niyo yun eh. Mm-mm. Nabasa niyo na nung nagkaraoke kayo, nagparinig siya, tama mali. Yes po, yes Oo. po. So, kumbaga, pag iniisip nung kaibigan nyo na kaya nyo lang naman ako pinuntahan dahil inarte ako online, hindi nyo matatanggal sa kanya yun, naiisipin nyo yun. Tama? Opo, yes naman po. Opo, yes po. Sige po, Tapos yes ma'am. plan din po ng friend ko, yung nag-report ng information na magkaayos sila, Papa Jackson. Parang mag-sorry siya sa ginawa niya, ganun. Kasi hindi sila nagkakaayos through chat kasi hindi nga po nagre-reply yung isa. So yun Okay. din po yung isa niyang plan na maayos sa time na yun kung ano pa ang dapat ayusin. So Okay. nung pumunta po kami sa bahay nila, so pinapasok naman po kami ng kapatid niya. Pero nagtagal po kami sa baba. Nagtagal po kami sa baba kasi parang ayaw niya po bumaba. Kasi Okay. up and down po kasi yung bahay nila. So kami nagantay lang kami sa baba hanggang sa bumaba po siya. Mga ilang araw siya na yan sa taas. Mga ilan. Hindi naman po, Papa Jackson, parang mga minutes lang. Ah, Pero baka naman hindi naman baka naman nag-ayos lang to naman. Hindi ko po alam, Papa Jackson. Pero yan nung naano na kami sa baba, umakyat na lang po kami. Umakyat Hindi na niyo lang na po kami sa taas. inantay na Hindi na po, Papa Jackson, kasi nakakaramdam kami kasi yung mother niya nasa taas ang tagal-tagal. Siguro kinakausap niya, kinukumbinse. opo, na bumaba. So umakyat na po kami. Lahat kami umakyat sa taas. Doon po, parang yung naramdaman namin, Papa Jackson, parang mangiyak-ngiyak na, parang naiiyak na tuloy ako. Parang ngayon lang ulit kami nagkita-kita na gano'n. Tapos, hindi na po yun natuloy, yung confrontation, Papa Jackson. Kasi naging masaya na lang po kami, nandun din po yung baby, kinumusta namin siya, gano'n. Pero isang tanong, isang sagot po siya sa amin. One-liner na lang. Yes po. Tapos parang yung isa ko po kasing friend, siya, Becky. So siya yung parang inaano niya, parang para maging masaya ba yung kasi isang tanong, isang sagot lang siya. So parang mararamdaman mo talaga, Papa Jackson, na mabigat. May distance may na. Talaga. Yes po, kahit nandun kami sa isang room na yun, parang may wall. Parang napilitan na lang siyang i-entertain Opo, kasi parang, kasi nandun yes na po. kayo parang gano'n. Opo, yes po. Parang gano'n po yung nangyari. So, gano'n, nag-usap-usap lang po kami. Kahit gano'n po yung nararamdaman namin. Nagpatuloy lang po kami. Tapos hindi, parang yung smile niya din, hindi nagkagaya dati na super saya. Parang mag-smile lang siya. Tapos, pero picture-picture pa kami noon. Pero parang mabigat lang po talaga, Papa Jackson, that time. So yun, umalis na kami. Kasi hindi na po yan nasundan. Kasi nagka-busy-busy na din po kasi may mga trabaho na din po yung mga kaibigan ko. So ako na lang po yung pumupunta doon. Kahit may man po, pumupunta pa rin po ako sa kanya. So hanggang ngayon, Papa Jackson, ito na po. After po noon, parang mga March,
April 2025 hanggang nag-December 2025, hindi na po, parang totally nag-distant na po siya. Pati po sa akin. Parang Mm. lahat po kami, hindi na niya nire-reply. Birthday niya, happy birthday, happy Teacher's Day, happy Valentine's Day. Wala siyang reply sa mga ganun. Kumusta ka? Wala siyang reply. Parang ako po kasi, parang nasaktan din po ako. Kasi, ewan ko lang Papa Jackson kung valid din yung nararamdaman ko. Mm. Kasi parang, ang ano ko, kasi nung May 2025 din po, nagkausap yung Becky kong friend tapos siya. Mm. Parang inamin niya na umaano talaga siya Papa Jackson. Dumidistansya siya. Pero doon lang siya nagdadamdam sa isa kong friend. Doon lang siya may pagdaramdam. Pero ang tanong ko, bakit kami kasali? Bakit mo kami sisinali sa ganun na hindi mo rin kami kinakausap, hindi ka nagre-reply. Parang doon ka pala sa isang friend namin nagdadamdam. Bakit mo kami sinali? Tinatanong siya ng iba kong friend na nandun sa probinsya. Wala siyang sinasagot Papa Jackson. Lagi lang niya sinasagot, wala, basta. Ganun lang siya. Yung gusto kong marinig sana, yung may reason siya na bakit ako kami sinali na hindi din siya nagpaparamdam sa amin. Mm. So ako, nasasaktan din po ako kasi kung nakaka-feel siya ng disrespect, parang kami daw, kasi nag-shared post din siya sa Facebook about disrespect, friendship na ganun. Parang inano namin siya, parang kami ang nag-alis sa kanya sa group na yun. Yun ang siguro na feel niya Papa Jackson. So hanggang sa naging sarcastic na siya sa mga kaibigan ko, ay hindi na ako nagpaparamdam kay kasi happy family naman siya. Pero in a sarcastic way daw yung pagkakasabi niya. Ako ang tinutukoy niya Papa Jackson. Kasi nakikita niya yung mga maidi ko na nagpo-post ako na kasama ko yung mga anak ko, yung partner ko. Yun ang pagkakasabi niya. Parang na-hurt din ako, bakit mo sinasabi yan? Parang wala akong kasalanan sa'yo. Mm. So ba't ganyan ka magsalita? Ako hindi pa kami nagkausap Papa Jackson na personal. Kasi inaantay ko kasi ano po nga po ngayong last week lang po, minessage ko siya. Sabi ko, kumusta ka? Mag-reply ka naman. Ganon. Kasi sabi ko, pag hindi pa to mag-reply, tatawag na talaga po ako sa iyo, ipupush ko na po talagang kausapin kita, Papa Jackson. Kasi ngayong magbabakasyon, so uuwi kami sa probinsya lahat. So napaka-small lang po yung namin, parang magkikita-kita po kami. So parang Kayong kayong anim uuwi ng province? Hindi po, yung isa po namin, yung reporter, yung nag-report, nasa Guam na po siya. Nasa ibang bansa na po siya. Opo. Marami pong nangyari. So ako, yung uwi po sa probinsya. Parang sabi ko, magkikita-kita kami. Ano bang gagawin ko? Parang din po ako sa Papa Jackson kasi baka hindi ako pansinin. Parang nahi-hurt din po ako. Hindi ko lang alam kung valid yung reason ko kasi gano'n po ba yun na pag hindi sila magkaayos ng isa, kailangan bang isali? Porket sumama lang kami dito sa isasama muna kami sa pagdadamdam mo. Parang gano'n ba Papa Jack? Para sa akin po kasi kung may pagdaramdam pa sa isa, huwag mo kami isali. Oo nga naman. Grabe. Kasi diba, para sa akin lang po yung Papa Jackson kasi hindi naman, wala naman kaming parang siguro yun lang na feel niya Papa Jackson. Yun lang inaano ko ngayon. Parang yung sabi niya kapatid ko, tinatanong ko yung kapatid niya, intindihin na lang daw namin kasi nasa postpartum pa daw siya. Sabi ko 2026 na ngayon, siguro naka-recover naman po siguro na siya. Ganon. So, hindi na talaga to ang reason ay postpartum. Parang malalim na po talaga yung pinanggagalingan. So, ngayon po yung
ang tanong ko, Papa Jackson, Ano? ano po ba ang gagawin ko? Nako. Kasi gusto ko na po talagang magkaayos kami. Mm. Kasi namimiss ko na din po siya kasi parang magkapatid na kami. Parang nakikita ko, mag-friends pa rin kami sa Facebook, nakikita ko yung mga ID niya. Parang natutuwa din po kasi parang fully recovered na siya. Parang ang saya-saya niya, ganun. So, happy po ako sa kanya. Pero parang paano pa kaya kung okay pa kami ngayon? Parang ganun po. Na ano po ako sa friendship po namin. Kasi since elementary po kami talaga pong magkaano. Ano po kasi baka magkita po kami ngayon sa probinsya. Ano po dapat kong gawin? Ako po bang unang mag-approach sa kanya? Anong gagawin ko kung didedmahin niya ako? Parang ganun pa. Kasi nakaka-hurt din po yun na parang nag-effort ka na maayos. I-communicate siya. Pero hindi siya nakikipag-communicate din sa'yo. Opo, parang ano pong gagawin ko kung didmahin niya ako? Yan po yung pinaka-question ko po. Kasi parang hindi pa po siya ready na kausapin ako. Kaming lahat. Pero ako gusto ko pong kausapin siya. Yung pag-uwi po namin sa probinsya, parang ayusin na po kung ano po ang dapat ayusin. Ano po ang magandang gawin, Papa Jackson? Wala. Wala po? Wala. Wala po akong gagawin? Hindi ko po siya kakausapin. Wala. Okay, let me explain something to you. Ready? Sige po, opo. I'll take your story at face value. Okay? I will consider that all that you told me tonight are accurate. Okay? Yes po. Okay. Nagalit siya kasi one of her 6 friends ay nalaman na ikakasal na siya through one of the other friends. Tama? Yes po. Hindi ko nga mag-gets ba't kailangan niya ilihim sa inyo kung kayo kaibigan niya. Hindi ko nakukuha yung hindi ko alam yung dahilan. Kung talaga magkakaibigan kayo, why on the most special day of her life, why are you excluded? Matter of fact, kayo nga dapat ma-offend kasi you had to learn it from another person, the supplier, yung catering, na ikakasal na siya. Tama? Yes po. Oo. Actually, mas nakaka-offend yun. Kasi ang description mo sa akin, sanggang dikit kayong 7 eh. Yes po. And the fact that yung 5 ay hindi invited at ikaw lang invited, hindi talaga kayo close. Di ba? Opo. Maybe you are just more than being acquainted but not really close friends. Ginawa niyo naman yung part ninyo. Pinuntahan ninyo, tama? Yes po. But you were treated with cold shoulders. Yes po. Kasi yung usapan natin ngayon, Maria, yung pagkakakwento mo sa akin. Ang pagkakakwento mo sa akin, parang ang premise kasi nun na para bang may obligasyon siyang kausapin kayo kahit ayaw na niya. She is under no obligation to talk to you, to any of you. Kung ayaw na niya kayong kausapin, regardless of how good or pure your intentions towards her, wala na kayong choice kundi tanggapin yun. As painful as it may sound, kasi wala naman kayong kontrata sa bawat isa, wala siyang obligasyon sa inyo, wala kayong obligasyon sa kanya, wala siyang kailangang pilitin sa sarili niya para kausapin kayo. So if you're telling me na, Papa Jackson, anong gagawin ko kasi hindi pa niya ako kinakausap? Well, I guess it's time for you to accept that she no longer wants you to be a part of her world. Ganito listen carefully, Maria. Ha? I want you to keep quiet, ma'am. Listen carefully. Iba kasi ang friendship pag high school kayo. Iba pag elementary kayo. Iba pag college kayo. Iba pag may mga asawa na kayo.
priorities will change. And if to her, having all of you, di ba, as an obligation to spend time with, talk to, if that's blurring her priorities, her current priorities in life, and if one day she woke up and decides, ayoko na muna ng friendship kasi I wanna focus sa family ko, you cannot take that against her. Okay Kahit po. ang unfair pakinggan. Kasi may pagkakaibigan, di ba matagal yung pagkakaibigan nyo tama? Yes po, opo. Kahit na sabihin na natin na ang unfair pakinggan, kasi wala ka namang ginawang masama, Yes tama? po, opo. Hindi mo pwedeng ipilit sa kanya na maging kaibigan pa rin ang trato niya sa'yo kung ayaw na niya. She is in no obligation to explain herself. Okay po. Kahit na magkasabi natin ang unfair po, I get you. Kasi sa pagkakwento mo naman sa akin, Maria, parang genuine naman yung intention mo to be friends with her. Tama? Pero hindi mo para ipilit sa kanya na kaibiganin kanya kung ayaw na niya. If she's given up dun sa idea of having you as a friend, you have to respect that. Okay po. Nasasaktan lang po kasi ako. Parang dami ko din pong tanong. Kasi kami ang close. Bakit niya, ang bilis lang din po niyang ilayo ako sa kanya. Well, you might never know the answer or maybe someday you will know the answer, but Yes po. I mean, she has made up her mind. She's made a choice. Di ba na ayaw na muna niya ng tropahan. Ayaw mo na maging groupie. Yes po. Di ba? Kasi Opo. ang tanong mo, paano ba nagkita kami sa province? Mag-hi ka. Hindi ka naman masamang tao. Pag hindi siya sumagot, di wag. Wala eh. May iba na yung priorities niya ngayon. Okay po. Iba na yung priorities niya ngayon. Iba na yung kanyang she's now a different person as compared to how she was or how you knew her back when you were elementary, high school. Yun naman ang katotohanan ng buhay. Alam mo, people change. Yes po. People Totoo po change. yun. People change. People will really, really change. That's the reality of life. Magbabago tayong lahat. Even ikaw. Yes po. Diba? Opo. Even ikaw. Dumaan din po ako sa ganun. I am sure there was a time and a phase in your life na nung nag-uumpisa ka magpamilya, di ba you had less time with other things kasi may bata Yes yung anak po. mo. Opo. Totoo naman. Maybe you did not do it the way she did it, but there was a phase in your life na iba yung priorities mo. Tama? Opo. Yes po. Totoo. Tama. Maybe she's going through the same phase. Okay. Sad lang kasi nga, di ba? Genuine naman yung friendship Kaya mo. nga po. Hindi mo pwedeng ipilit yan eh. Kaya nga po ano po kasi 2024 pa parang hanggang ngayon Papa Jackson and parang nasasaktan po ako. Nagdadamdam din po ako sa kanya pero hindi ko na lang po inaano kasi ganun po yung sinabi nyo. Kasi nag-ano din po ako sa kahit chat GPT, kinakausap ko po. Wag kayong gaano humingi ng payo sa AI pag relasyon ng usapan. Anak ng pusa naman. Yung mga direction, paano buksan yung rice cooker namin, pwede yun. Pero pag relasyon na, hindi nyo kayang isipin yan on your own. Parang may makausap lang Papa Jackson. Parang gano'n na Yan lang naman po, Papa Jackson. So, parang na-enlighten din po ako ngayon. Parang i-respect ko na lang po kung ano po yung decision niya, ano She's made, pinagdadaanan niya. baka wala siyang pinagdadaanan. Alam mo, stop assuming na may pinagdadaanan siya. Okay. Maybe she simply does not want to be a part of your thing anymore. Maybe she's okay. She's okay not having you as friends. Hindi niya kailangan may pagdaanan. Ayaw lang talaga niya. And it's fine. It should be fine. It should be fine. Ayaw na lang niya ng group. She just doesn't want to be groupie anymore. There's nothing that diba, you can do about it.
Kasi ito din po kasi sa probinsya po kasi, yung isa naming friend doon, Mm, parang pinag-aano din po kami, mm. parang pinapagkita, pero ganun po talaga, ay, hindi po, ayaw po niya. No, no, no. Stop. Pinupush nila. Would you please stop forcing her? Opo. Opo. She no longer wants to be associated with you. I Opo, kaya mean, sabi ko nga, by the tone of your story, she no longer wants to be associated with any of you. You have to respect that. Yes. Wala siyang kasalanan sa inyo. yes. Mm. Hindi ko talaga magets yung kung yun man ang kinatampo niya. Magkakaibigan kayo, ikakasal siya po. Kung talagang friends nga kayo, pwede naman niya sabihin na hindi ko kayo invite lahat kulang budget ko. Kasi intimate Parang wedding. dinirect na lang na gano'n. Pwede yun eh. Di ba? Mas nakaka-offend nga yung kung talagang friends kayo in the guise that you are friends in the premise that friends kayo talaga. As you said it, di ba? Di ba mas nakaka-offend yung kinasal na siya at lahat, nalaman nyo na lang. Pero still, occasion niya yun. Opo. Di ba? Tama po. Occasion niya yun. She is in no obligation to invite anybody na ayaw niya nandun. Tama din po. Well, she no longer wants to be a part of your thing. You just have to accept that. Yes po. Diba? And that applies to everything. Kahit pinsan ba yan. Kung ayaw, gawin natin. Sige po, Papa Jackson. I-start ko na din po yung sarili kong i-accept na ganun. Well, Wala tayong magagawa. Well, natutuwa ako kasi genuine naman yata yung friendship that you're offering. Yes po. Pero call naman yun kung gusto niya ng friendship with you or not. Diba? Opo, Papa Jackson. Sige po, yun lang po. Malungkot talaga. Actually, nakakalungkot nga pakinggan yung kwento. Pero ang gagawin natin, ayaw niya eh. Hindi nga po kami pinagtatagpo ng dito eh. Parang hindi kami magkita-kita dito kahit ang liit lang ng lugar namin. Alam mo, may sabihin ako sa'yo, Maria. No? I have lived long enough to know that a lot of the people we meet will not stay with us all through the journey. Yes. So some people in our lives, in your life, in my life, will just be by our sides momentarily. Diba? They will just be a part of a section of our journey. Hindi ibig sabihin na pag natapos na yung phase na hindi nakakasama natin sila, pag natapos na yun, it does not mean that they become our enemies. No. They just go back to just people that we used to know. That's the reality of life. Ako, nakaka-relate ako sa'yo. I have so many friends that I thought I'd die having them as friends. Yes po. Na parang obligasyon na magkikita kami. And then I realized they are in no obligation to be friends of mine. Kasi parang Diba? na-imagine ko, Papa Jackson, hanggang sa pagtanda, Oh yes. May mga friendship na ganun. kami magkakasama. May mga friendship na ganun, but not all friendships will go the entire stretch of our journey. Hindi ganun eh. Alam mo, as we go on in life, ikaw we lose interest of the things that
we are going to lose interest of the things that made you friends. Ganun yun eh. Halimbawa, dati, yung common ground din nyo ng high school kayo, mag-iiba yan eh. Mag-iiba Yes kayo ng po. interest. Diba? Nag-asawa na siya, baka iba na rin yung hilig niya. Mm-mm. But that's her life. That's her story to tell. That's her story to write. And if her writing her own story, diba, in the process will not include you as part of it. Mm-mm. Kwento niya yun. Hindi mo siya pwedeng obligahin na isali ka kung ayaw niya. Oh, Yeah, that's the reality of life. yes po. Ako, I have many friends I miss. Sometimes I keep quiet and look at the blank wall, and in my mind I kumusta na kaya sila? Opo, Pero yung mga pictures yes. niyo sa Facebook, mga Mm. memories, Mm. parang ang saya pa namin. Yes. Biglang ganon. Ganun na lang. But then again, iniisip ko na lang na grateful naman ako na there was a section or a part, a phase or a chapter in my life na naging kaibigan ko sila. Yes po. Opo, tama po. Sapat na sa akin yun. Sige po, Papa Jackson. Maraming salamat. So, mas na-enlighten pa ako ngayon kung ano po yung dapat kong maramdaman. I-accept ko na po kung ano po ang dapat i-accept. At intindihin po na ganun po talaga ang buhay. O kung marinig niya to, ano mensahe mo sa kanya? Ako po. For what it's worth, baka lang. Hindi pa nga kami nagkikita, naiiyak na ako. Sabi ko nga po, Papa Jackson, pagkita ko lang siya, yayakapin ko talaga siya. Sa kanya mo sabihin. Wait, napakalmahin ko lang sarili ko. Kumusta ka na? Miss ko na yung dating tayo. Masaya ako na nakikita kong masaya ka rin. Masaya ako sa mga achievements mo ngayon. Nakikita ko na may mga achievements ka. Sobrang saya ko para sa iyo. Saan ka man pumunta, ano man gawin mo, huwag mo kalimutang magdasal. Mag-iingat ka palagi. Lalo na baby ka na. Huwag mo kalimutan na kahit open pa rin ako sa iyo, stay school, nandun ka pa rin. So, kung may dumating man yung araw na maisip mo ako, dito lang ako para yakapin ka pa rin. Kahit parang may nangyari ng hindi maganda. So magiging yung nararamdaman ko kahit nagkaroon na tayo ng hindi pagkakaunawaan, so tatanggalin ko yun para maging maayos lang tayo. Mahal na mahal kita bilang isang kaibigan. Lagi mo tatandaan yan. Mag-ingat ka lang lagi. Yan lang po, Papa Jackson. Ay ka lang? Ngayon lang po kasi ako may nakausap. Parang ngayon ko lang siya nainabas. May sabihin ako sa'yo ha. Okay po, sige po.
Nag-comment siya ngayon. Ha? Mm-mm. Hindi siya nanonood ng ganito, Papa Jackson. Nanonood siya. Alam mo sabi niya? Hmm? Sabi niya, K. Sabi, isang letter. Wala talaga siyang pakialam. Wala talaga, Papa Jackson. Tanggapin ko na lang talaga. Sabi niya, K. Wala talaga siyang pakialam. Wala talaga, Papa Jackson. Pero okay lang. May pinapatawa lang Alam mo, kita. Papa Jackson, parang makasasabi ko ba yun pag personal? Ano ba? Well, wag nating i-imagine yung mga bagay na hindi naman nangyayari. Yes po, opo. Okay? Anyways, you've done Okay. you've done your part. That should be okay. All right? Okay po, Papa Jackson. Thank you po. You're a good friend. And so was she. Nag-iba lang siya ng landas. So, i-treasure mo na lang yung mga panahon na magkasama kayo. Yes po, opo. After all, bago tayo magtapos, I want you to remember this. After all, friendship is never an obligation. Mm-mm. Salamat po sa pagtawag, ma'am. Thank you po. Bye-bye, ma'am. Thank you po. Bye-bye.